gabi guys, mga ka-Rochelle, mga kalangga. Kakauwi lang namin ngayon. Update ko po. Gising pa si mama. Sabi ko antayin ako kasi inihatid nga lang namin sila Rachel sa terminal. So ngayon po, may ano po, nagbilin po si Rachel. Sa totoo lang po, parang ayaw niyang iwanan po sila. Pero dahil sa hindi pwede na hindi siya umalis. Kaya binili niya po sa akin yung mga nandito. Ayan po, may iniwan po siya para sa kanila. Kukunin ko na guys yung yung inihabili ni Rachel. At hindi po siya natatahimik hanggat hindi niya na ibibili ng maayos bago siya umalis. Iwanan ni Rachel na ibibigay ko po. Mama, budget sa bahay. 10K. Yaon, mga nakasurulat dyan. Yan yung binigay ni Rachel na budget para hanggang siya ay makauwi. Sabi niya, hanggang 1 week daw yan. Tinanong niya ako kung okay na ba daw yan. Sabi ko, oo. Sobra na yan. Kasi yan, inano niya, bali inestimate niya yung sa ulam. Kasi ulam man lang si yun do. Tapos yung sobra, sabi ko yung sa mga biglaan na expenses or kung ano, di siya nag-iwan ning saktuhan lang. Siya yan. Bigay ko sa dalawa. Pero, hindi pa talaga yan kailangan ibigay. Pero, pwede ko nang ibigay yan ngayon kasi malapit naman na pala yung moving up ni Ali. Ito yung para kay Aan. Nakagraduate naman na siya. Yan. Puntahan ko na sila guys. Sila hindi nila po ito alam, hindi nila po inaasahan yung pinili ni ate na. Hi! Ay, masasabi mo at nag-alis na si ate mo? Ayun, ingat sila. And sana mapasalubong ko doon. And ayun, sana ma-surprise nila yung mga awak doon. Wala siyang pasalubong sa'yo. May pinapabigay siya sa'yo, kundi sasabay ko na daw sana kay Ali, tapos man na yung graduation mo, may binibigay siya sa'yo. Ano yun? At ang bilin niya, mag-ingat daw kayo, kahit ayaw man daw sana niyang umalis, dahil kayo ang iniisip niya sa pag-alis niya. Lagi kami mag-iingat. Nag-iyak pa yun kanina sa akin. Sabi niya sa akin, bahala ka na tita, sa kanila. Basta bilinan mo sila tita kapag dahil kahit ayaw na daw umalis, iniisip niya daw na wag nang umalis pero kailangan dahil sa inyo. Kaya eto, kahit di pa niya sabay ko na lang daw kay Ali. Ano ba yun? Bigay ko daw to sa'yo. May pasulat pa siya. Sabi niya, smile, Aan, open it. Happy graduation, Aan. Ito muna ang nakayanan ko. Pasensya na. I love you, love Ate May. Lagi akong proud sa'yo. May honor man o wala. Lagi akong proud sa inyo. Lagi mo Yan, tatandaan. O ano? Wala, nakakaano naman. Mahabang letter. Ay, mahabang letter. Ay, pero napasaya ka masyado. Kala ko red. Pala yung naman. Ha? Ay, Kinikilig ako. akala ko magatulog ka. Wala, thank you very much. Unexpected ka naman. Akala mo Kala ko congrats na yung tatanggap. May more pa. kahapon niya pa binigay. Tari ha, nakasok. Bilangin mo ang gano'n. Huwag na secret na lang.
Thank you, Ate May. Love you. Alam ko man yun. Saan kasi papamot si Dudang? Ayan na si Duda. Sabi niya, wag na garla Ha? eh. Ampaw na lang pala siya sa... Sanday? Kaya Ate May mag-aral ng mabuti. Naman! Ayan na. Thank you very much, Kaya Ate nga May. kayo. So much Ingat appreciate. kayo sa mga... Akala ko tapos na yung kaligayahan, hindi pa pala. Ay din ano ka. Ulitin natin pag-akit ka tayo. stage. Kinikilig ako. Tita. Ah, sige. Ano ka dyan? Yan lang. Thank you ulit. Oh, sige. Yun ang sabi ni Ikaw, ano sa ate mo. Na mayroon daw... Ayan. Ali. Ano masasabi mo at wala na si ate mo? Hindi ka lang sama. Hindi nga ata. Ano masasabi mo at wala na si ate mo? Nagbilin siya kasi sa akin na ano daw, lagi daw kayong mag-iingat, wag daw kayong mag-paralyze at wala siya. Opo, Ate May. Ayaw naman daw niyang mag-alisana kaso hindi pwede. Umalis daw siya na kayo ang iniisip niya. Kung ayaw daw talaga niyang umalis pero kailangan. Kaya ang isip niya daw nandito. Kaya ngayon, Ate, mag-iingat ka dyan. Hindi ako papasaway dito. Yan. Ingat kayo dyan. Ingat sa biyahe. ngayon, anong binilin sa'yo ni ate mo? Wala. Wala siyang binili? Kagising ko lang. Paglabas ko kanina. Kala ko pupuntahan sila. Hindi ako nagsabi. Ang bili niya sa akin, mag-ano daw kayo, mag-tino. Huwag daw kayo mag-paralyze at wala siya. Ano daw ng, alam mo naman daw na mahal niya kayo. Yes. Tapos, may pinapabigay siya, pero sa 14 pa daw. Ano yun? Pero, bibigay ko na sa'yo ngayon. Ingatan mo. Ha? Tada, letter. Happy moving up, Ali. Galingan lagi sa pag-aral. Mahal kita palagi, Ali. Smile, Ali. Open it. Yan! Happy moving up, Ali. Pasensya na kayo kung wala ako dyan sa special na araw nyo. Pag uwi ko, babawi ako sa inyo. Lalo sa'yo. Pasensya ka na. Ito lang kayang ibigay ni Ate May, ha? Marami tayong gastusan, hehe. Ingat lagi, I love you. Ate May. Ayan. Ano? Hindi mo in-expect ano? Thank you, Ate. Tito mo? O ano? Ano masasabi mo dyan? Thank you, Ate. Hindi mo pa alam na maalis sila. Hindi alam ni Ali na maalis si ate niya. Wala sa kanyang binilin. Kaya nabigla siya guys na ganyan yung inano ni ate niya. Lahat po prepare. Preparado ang kanyang pag-alis. Talagang hindi siya umalis na hindi po ano dito sa kanila. Hindi okay. Talagang binilin niya kung maayos sa akin na okay sila. At pinagbilin din po niya sa akin na tingnan ko po palagi kung nandyan yung mga kapatid niya. Kasi wala nga daw po siya, hindi po daw po siya mapapalagay kapag wala nga siya. Kaya sabi ko, ako na po ang bahala. Kaya yung binigay ni ate mo, pahalagahan nyo. Kasi pinaghirapan niya ni ate ninyo. Ganyan kayo kamahal ni ate mo. Thank you, Ate May. I love you too. Nakakaiyak. Hindi ko expect. Siya? Hindi mo in-expect kasi sa akin niya binili. Di ba? Hindi makaalis si ate mo.
ng walang bilin. Guys, uwi na kami guys. Sa amin. Babay na. Kauwi na kami, kasama namin sila Ian, si Althea. Kasama namin ito. Ayan. Halos madaling araw na po. Alauna ng madaling araw. 122. 1:25. 22? Hey guys, alam niyo po ang desisyon ni Rachel na pag-alis ay isang napakahirap na desisyon para sa kanya. At yun po ay ramdam ko. Kasi po, tayo po mga ina, ang isang anak, kapag alam nating maiiwan, hindi tayo mapakali. At kahit wala pa naman pong anak si Rachel, dahil sa kanyang mga iiwanan, sa kanyang mga kapatid, dun sa kanila, ay sobrang napakahirap ng isang desisyon. At yun po yung nararamdaman niya sa kanyang buhay. Yan po ay alam na alam ko. Dahil ramdam na ramdam ko. Dahil ganyan din po. At sa murang edad po niya, ay nararamdaman na po niya ang ganyan na experience. Kaya alam ko po na habang tumatagal at habang nagkakaedad siya, alam ko na lahat ng yan na sinasapit niya ay may kapalit. May sinasabi nga na may ginhawa. Sa kanya, proud na proud ako. At kahit hindi ko sabihin sa kanya, apektado rin naman ako sa kanyang mga nararanasan na ganyan. Halo-halong emotion. Yung naaawa, napaproud, dahil sa murang edad niya, nahihirapan na siya lalo na sa pakiramdam. Kaya, bilang tita, pangalawang mama, talagang napakasuporta ko sa kanya. At mahal na mahal ko siya. Silang magkakapatid. Yan yung turing ko sa kanila. Parang ang tunay na mga anak. Kaya, ang masabi ko sa'yo, lagi kang mag-iingat, tatagan mo, andito lang si tita, pangalawa mong mama, na handang inig, pag nagkukwento ka, handang damayan ka, handang suportahan ka, pagaanin ang loob mo, payuhan ka. Kaya, huwag kang mag-iisip na nag-iisa ka. Nandyan kaming lahat. Lalo-lalo na ako na handang umunawa at magpakalabas ng loob sa'yo. Kaya yung mga sinasabi ko sa'yo, lagi mong tandaan, isa isip, isa puso. Lagi kang magdadasal dahil yun lang ang sandata mo sa iyong buhay. Kaya, love na love kita. Mag-iingat ka palagi. Kayo ni Trixie, na kapatid mo na rin. I love you. Mag-ingat kayo palagi kung saan man kayo pupunta. Hayaan niyo ang mga taong mapanghusga. Basta't nandito kami, nagmamahal at handang handang umunawa sa lahat.